Okay, good evening guys. So revving up, maghahatid tayo ngayon papuntang Cubao. Grabe. So this is my first night riding this bike. Joke. So ito yung first vlog natin na gamit itong bike. Yun, tama. So one thing will you notice about this Victorino 250i is it has the very bright LED lights. Damn. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura nung ano nito, nung LED lights. So maganda dito kasi ito yung naging parang inspirational LED lights ko, kasi kamukha siya ng headlight. So identical siya ng headlight ng MV Agusta Rush. So ito yung na-highlight ni SM Moto na MV Agusta Rush ni walang iba kundi si Billy Crawford. Kuya, tabingi na, bangingi na yung gulong sa likod. Diretso pa rin talagang harabas kung harabas. So makikita nyo rin yung kung gaano kaganda yung scene dito sa Pasig Palengke. Grabe, kahit gabi sobrang productive nila dito guys. Ayan makikita nyo yung mga yan, puro butterfly na truck. Naman yan, puro kulay. Ayan mga nagtitinda ng kangkong papunta sa kanya-kanyang distributor. So lately, nung minonitor ko yung gas consumption nito, nag-end up ako sa 41 kilometer per liter. Di ko lang sure kung legit yun pero kalkulado ko kasi siya. Meron na from 23 to 2,900 2,795. Ang naging konsumo niya ay I think nasa 8 liters. So ganun katipid yung Victorino. Pansin niyo yung yung flyby ko. Ganun kabilis yung Victorino. Grabe.
10 kph to 70 kph. Grabe, saglit na saglit lang. Di ko alam kung anong ginawa nung pinaka original owner nito eh, or kung talagang ganun yung stock nito, kasi 2,300 ko lang to nakuha sa kanya. 2K Odo, so fresh na fresh, virgin, kaka what do you call this, kaka break in pa lang niya. Pagkakasabi ng may-ari, kasi ang ginamit niyang exhaust dito, which is binigay niya sa akin, ang gamit niyang exhaust dito ay SC Project. So binigay niya na rin sa akin yon, guys. Ito pa ang matindi, sinabi niya sa akin naka-remap na daw to. Kasi nga nagpalit siya ng exhaust. So I don't know, kasi bago lang ako sa FI, you know. Bago lang ako sa FI na motor. So di ko alam kung anong advantages ng FI, pero base ay ng remap, base sa pagkakaalam ko, mapapaganda daw nito yung pinaka fuel economy ng motor, at the same time yung torque, maibibigay niya yung gusto mo. So yun yung alam ko na na advantages pagka nagpa-remap ka. From the word itself, remap, ma-tune niya ng maayos yung power ng motor, power delivery. Diba? Big bike na big bike. Grabe, napakabastos ng tunog. Okay, sa mga naka-Victorino dyan, totoo ba? Bastos ang tunog ng Victorino. Brap brap. Ayun, salita nila, brap brap. Ayun talaga yung tunog ng Victorino. So pili tayo, ano magandang daanan, Ortigas, Meralco Ave, or sa kabila. Feeling ko dito eh. Dito lang tayo, no? Ikot lang ako. You know? So from the power itself, before naka Yamaha SC150 ako, sobrang layo, di ba? So hindi FI, carb lang. Ang malupit no, naka big bike concept 'yon. Sana maayos pa rin siya sa kalagayan nung pinagsopan ko ng motor na to, kasi nagsop kami. So nagustuhan ko sa sa motor niya. So mas newer, fresh. Pero syempre hindi ko rin matatanggi na maganda pa rin yung luma ko. Kasi iba ang feeling kapag ka talagang napamahal ka sa unang motor mo, yun eh. So yun yung doon namulat yung sarili mo sa pagmumotor. So lahat ng experience nandoon. So I hate to say this, pero sobrang ganda nun. Sobrang nakakalungkot lang kasi kailangan ko siya i-let go, which is hindi dapat, tama, di ba? Which is hindi dapat, kasi first motor yun eh. Pero sad to say, kailangan ko siya i-let go. Hindi ko kasi kaya i-handle yung parking space since nandito pa ako sa Manila. So kanina pumunta kami sa Bulacan para tumingin ng bahay, pre-selling. So
eventually meron kami nagustuhan na unit, then i-apply namin yon. So magiging Bulakenyo na tayo afterwards, siguro mga 2 to 3 years. So grind lang ng grind, don't lose hope, life is too short. Ito yung napansin ko sa kanya, no? Nung mga nakaraang araw, bago pag pinipirit-pirit ko siya, wala pa siyang nararamdaman parang kiliti. Ngayon parang nakikiliti mo yung tunog ng tambutso niya. Parang may may kiliti. Pero yung power, ganun pa rin. Hindi naman nagbago. Para sa mga newbie, hindi to pwede sa inyo, guys. Talagang ibebenta at ibebenta nyo to pagka ito ginawa nyong first bike. Hindi to pang beginner bike. Yun lang ang masasabi ko, hindi to pang beginner bike. Talagang hindi, kasi hindi pwede. Hindi ka pwedeng sumalang sa ganitong motor nang walang alam eh. Lalo na yung gear shifting, sa mga ganyan, yung mga ganyang issue. Alam mo yan, gear shifting, ayan, pagkuha ng neutral, sobrang sobrang complex niyan. Hindi yan. Tapos kung meron ka ng katulad ko dati, for sure siguro sa mga naka-manual na oldies but goodies, pwede. Pero magiging downside lang nito kung galing ka sa mga ganyang brandies. Kagaya ko, gaya Yamaha, SA150, ganyan. Kung naka-TMX ka, Barako, ganyan. I-expect mo, ang isang sakit sa ulo dito is yung gear shifting. So, naka-shifter type to Ang problema ko dito, ang tigas. Yun talaga yung niya. Sana man lang may nabibiling aftermarket nito na sleeper clutch. Pagka naka-sleeper clutch kaya to, mababago nito yung gear shifting. Kasi alam ko, kaya niyang palambutin eh. Ewan ko lang kung ganun din sa gear shifting. Kasi ang tigas talaga ng gear shifter nito. So nag-decide muna ako na ito muna ang gagamitin ko pang daily. Hindi ko pa naman kailangan ng ibang motor na mas maganda para siguro baka lately piliin kong mag scooter, pwede, di ba? Ganito lang siya pagka lasara ko yung okay. So ganyan lang pagka chill
Pinsin ko medyo umiingay na yung kadena na ito. So hindi ko pa natatanong. Alam ko sa ganitong motor very good palitan to ng combination sprocket na ang size ng kadena ay 428. Pwede pa rin naman 520 tama ba? 520 pero kailangan o-ring na para hindi masyado maingay. Kasi sobrang ingay ng o-ring eh. Yan, tulad yan, hindi siya naka o-ring. Ramdam. Rinig mo yung ano niya eh. Grabe no, patibong talaga yung ano nung ano yun eh. So dito masasabi ko loud pipe is safe. Ang ganda eh. Sarap nung ang sarap sa tenga. Tapos siyempre rinig ka lang nasa paligid mo. Kaya sa LTO dyan, stop tong pipe ko ha. Pagka yun, alam nyo naman siguro kung di stop yung pipe, dapat yung mga inuhuli nyo. Joke. Actually dapat nga hindi nyo inuhuli yun eh. Kasi nagdadagdag sila ng awareness sa daan. Safety yun guys. So dito natin mapapatunayan kung safe ba talaga ang loud pipe. Yes. Huwag lang abuso, diba? Abuso in a way na syempre bomba. Ikaw rin naman magsasuffer dyan eh. Iiyak ka sa gas. Grabe no, sobrang kumbaga medyo malaki pala ang large ng Shoei Glamster. Hindi ko expect yun ah. Large kasi itong nabili ko eh. Shoei Glamster large. Ngayon ang gamit ko kasi sa bell eliminator medium. Medyo nasisikipan ako, which is yun yung required talaga. Kailangan snag and fit. Hindi ko lang in-expect talaga na parehas lang sila ng shell size. Kasi nung naka bell eliminator ako, ganito din yung fitting ng bell eliminator na large. Siguro kakausapin ko na lang si Aris. Palit kami ng kick pads. Sobrang productive din ng group chat namin sa Victorino ha. Kalahin mo yon.
ano kasi ito ito yung motor na kailangan mong dapat hands on ka sa mga parts nito kasi aftermarket. Hindi ito yung China brand na na well, ito pa rin naman. Kumbaga, pag sinabi kasi natin China brand, syempre yung mga parts nito kopya, which is totoo. Hindi nga lang siya kagaya ng mga latest model. Kasi katulad niyan sa Honda Click, mga ganyan, Honda Click yan nasa harapan natin, maraming kamukha yan, maraming China brand na kamukha niyan. So yung aftermarket nun is makukuha mo pa rin in that kind of brand. So for example, bumili ka ng brand X, brand Z, at si brand A, si Honda, lahat ng parts niya mabibili mo doon, which is available. Ang kasalungat lang nito, itong si Victorino, ang parts nito ay way back 1999 ang modelo nakamukha, kasi ang drive engine nito si Victorino ay Yamaha Virago 250. Siya yung pinagkopyahan, which is sa Chinese manufacturer pa rin naman ang pinagmumulan ng parts ng Honda. So yun lang, kumbaga hahanapin mo to sa online, which is available, marami pa rin. Kaya nga yun yung naging conversation sa Messenger. Yun pa rin, hindi nagbabago. So pagdating sa mga aftermarket ganyan, yun pa rin yung usapan, hindi nagbabago. So sabi ko nga sa group, ready na pang DGR yung motor ko. Pwede na ako mag DGR, pwede na sumali. Actually last year ko pa gusto sumali sa DGR, hindi lang makasama kasi nga nakasetup naman ng bilog na headlight yung motor ko dati, kaso nga lang hindi siya ganun ka-presentable unlike nito. Grabe sa looks and sounds, kuwang-kuwa ng ng Victorino. Grabe parang may flag ceremony dito ng mga angkas rider lahat sila nakapili bawal na kasi magbaba doon, so dito na lang pwede magbaba. Ayan, tulad niyan. Sukat ko muna yung video. Okay. So ito yung bell eliminator ko, medium ang size nito. Sukat lang sa akin, sakto lang yung sukat, kumbaga. Meron ako naririnig na klok sa likod. At eto nga, napansin ko, napagtanto ko, walang ibang maluwag dito kundi yung kadena. Ngayon,
Nung inuga-uga ko siya, tumutunog, tumatama siya sa chain cover ng ano. Yung pala maluwag. Pero pagka may angkas, sakto lang. Sabi ko, napansin ko parang nagbago talaga kasi hindi ko maano to kasi binago ng first owner yung play ng rear shock eh. So doon kasi sa play magbabago din yung orientation ng kadena mo. Nakagalaw yung helmet oh. Hindi ko pa ginagalaw yung ano eh, yung kahit ano dito sa motor eh. Magche-change oil pa nga lang ako pero hindi pa ako nakakabili ng langis. Yung oil filter nito in order ko din sa Shopee. Kailan lang din dumating kaya nga ano eh. Pagpapansinin ko nasa 3,200 na yung metro nito. Hindi pa ata siya napapalitan ng first owner simula noon. Kasi sa mga ganitong klaseng motor every 3,000 ang palit. Hindi ko lang sure kasi wala akong background history dun sa first owner kung very hands on siya magpalit ng langis nito. Kasi normally pag mga bagong owner papalit yan every 500, then susunod 1,500, susunod 3,000. Yun yung kumbaga sequence ng pagpapalit mo ng langis. Pero pag ang motor kasi big bike, pwede mo naman siya palitan after 1,500 I mean. Pero ang required para sa brand new, first 500 palit lang S, then sunod yun yung parang ano yung activation. Kumbaga tatanggalin ng unang langis yung mga residue ng bakal sa loob ng makina, kasi lahat ng parts nito ay brand new. Napansin nyo kanina bumusina ako, nahihiya ako nung ano eh, yung bubusinahan ko yung nakasagabal sa akin na ano, na motorista, kunyari kotse, motor, ganyan. Nakakahiya kasi ang sobrang hina ng busina eh. And yet mas malakas pa yung ano nito, yung kanyang bomba sa makina. Kaya minsan ang ginagawa ko, binobombahan ko na lang sila. Mas mainam pa yun kaysa bumusina ka.
Yung pipe pala nito, no, in-extend siya ng first owner kasi nagpalit nga siya ng ng exhaust nag 51mm siya. Ewan ko kung ganun pa rin naman yung stock, pero nagkaroon siya ng extension kasi maliit yung pinalit niya, shorty na SE project. Ayoko naman gamitin yung kasi nga off yung kulay, diba? Sa makakita naka kulay black siya, although kapansin-pansin yung kulay, pero off nga kasi nga hindi siya bagay sa para sa scrambler na motor, tapos sobrang colorful. Pero yun mo yung kulay nung exhaust niya, naka titanium color, yung parang violet na kaya hindi ko siya malagay, hindi ko siya magamit. So pinost ko na lang muna siya sa marketplace para doon nyo makita kung gusto nyo, and at the same time pag nabenta ko yun, syempre bibili ako ng kapalit. Pipiliin ko yung kulay black na mas mabase, or pipiliin ko siya ng same parehas pero kulay black. So ito yung naging opinion ko based dun sa napansin ko sa kanya, bakit siya lumalangit-ngit o parang nakikiliti yung tunog, dahil nga siguro nag-extend siya. So merong bracket na dinugtong dun sa foot peg, marahil dun tumutunog kasi sa may bandang tambucho siya maingay yun brap talaga Okay, so titingin lang ako ng pwedeng hintuan na. Pakita ko sa inyo yung headlight ng motor. So from 2,300 naging 3,200 na to. Maganda yung pinagsamahan namin sa 1,000 km plus Go 1,000 na siya So first 1K sa Victorino, second hand. Ang ganda na experience.
So kung ako tatanungin ninyo kung kamusta yung gasoline consumption, kung ako kasi naka 150cc ako, so ang konsumo niyan guys sa gasoline consumption nasa 51 km per liter yan, naging 25 km per liter. Pero based sa computation ko, naglalaro siya ng 40 to 41 km per liter, which is not bad na rin kasi nag-upgrade nga eh. Nag-upgrade ng CC to 150cc, mas powerful, FI, fuel injected to. Sa finish, scrambler finish, scramble finish, yan. So mas maganda yung tunog. So overall experience sobrang good. Leaning pala. Oo. Yung pag-banking, no? Talagang ibibigay ka niya sa banking section eh. Alam mo, pag konting banking ka, talagang ililiyad ka ng motor ng konti. Kasi mapapansin mo to, kasi dual sport yung gulong. So nung drive ko yung Honda ADV ni Jonathan, yun din yung nararamdaman ko. Parang kinakapit ka niya sa lean angle ng section ng motor. Yung kumbaga yun yung ano eh, yun yung tread ng ano, dual sport na gulong. Sa dual sport siya na gulong, doon naka-design. Kumbaga sa pag-lean mo, sa pag-angulo mo, pag-banking mo. Kumbaga sumusunod. Kaya pagkadating sa bankingan, ibibigay sa iyo yung best spot eh. Yun yung matatawag natin eh. Yun yung best spot or best angle na makukuha mo pagka bumangking ka. At ang isa pang problema ko na gusto kong palitan, yung side mirror. Okay na ako sa ganitong position ng side mirror, pero hindi ko siya masabing ideal eh. Kasi hindi ito yung design niya pagka binili mo, nakapabaliktad yan. So binaliktad ko siya, which is pwede naman. Pero sa positioning, viewing, ganyan, sa likod, hindi mo magugustuhan kasi nga yung itsura niya or yung vision niya konti na lang, bawas na. Gusto ko siyang palitan ng regular side mirror o bar end ulit. Pero ang purpose ko kasi, bakit ko siya papalitan ng standard side mirror? Pagka nagpalit ako ng standard na side mirror, mas magiging ano to, yung purpose nito dito, bar end tip na lang siya. So mas magiging komportable para sa akin. Tapos yung viewing ng side mirror, mas nakaposisyon ng maayos. Although bar and mirror na to, which is nakaspat na siya ng maayos. Kasi nga bar end. Mas wider pa ang kain nito pagka minove mo siya ng pabaliktad. Mas malaki ang viewing. Talagang yung kung sino yung nasa likod mo, kita mo.
Although yung magiging position ng standard mirror, pagka bumili ako, pinalitan ko siya standard mirror, baka maging halos parehas lang sila ng ng ganitong position ng bar end ko ngayon, yung stock niya. Ito kasi stock to ng Victorino, baka maging parehas lang kasi magiging ganyan din ang position ng standard mirror pag nagkataon kasi hindi mo namang gugustuhin na nakalabas pa yung side mirror mo bukod sa gantong setup, mas nakalabas pa, di ba? Hindi na, unless bibili mo talaga yung standard mirror na round mirror na mas mataas, which is hindi mo gugustuhin yung kasi mas mataas, magiging off na yung design niya sa motor. Unlike sa ngayon, mas maganda pa rin to. Okay, pagkatawid natin dito, pakita ko sa inyo yung itsura ng side nung headlight Tigil tayo sa sa sementeryo. So, biruin mo yun, no? Sa Victorino talagang lahat ng tao na nakamotor mapapalingin sa iyo Isipin nila anong motor to. Alam mo kung hindi ka ma-fan ng YouTube, kasi ako talaga fan ako ng YouTube, so lahat ng bagong motor nakikita ko, nalalaman ko. Kaya pagka nakita ko to sa daan, alam ko agad na Victorino to. So yung iba pagka hindi ma-fan ng talagang tigil tayo dito. So okay, hinto, simbahan. So let us give a look. Wait lang, namatay yung headlight So sige, pakita natin yung itsura niya pagka naka park light. Boom! Park light. So pagka ini-start natin siya, ayun, yan na yung itsura niya. Okay, tas may pass light to ayun tas pagka nag-turn ka, ayun umiilaw din siya guys So yan. Tapos yung itsura ng ilaw niya, so kita nyo naman na sa daan, kanina pa tayo nagdadrive. Ganyan siya kaliwanag. Ganda rin sana nung ganyan ako naka-pannier ako, side pannier. Binibilan din kaya ng leather ng side pannier pagka I mean yung bracket katulad nun binibilan din kaya ng bracket to pagka magle-leather side pannier ako. Kasi
pagka mga ganitong motor, ang ideal side pannier leather na. Di ko lang alam kung kailangan pang bilan ng ano, ng bracket. Okay, so naantok na ako. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Sa mga naka Victorino dyan, at sa mga nagbabalak palang bumili, make sure to handle carefully yung sobrang katigasan ng motor na to sa gear shifting. Matigas ang gear shifting nito. Yun lang. Overall, wala na ka nang mahanap sa ibang motor na ganito kaganda sa ganitong segment, 250cc. So sobrang ano nito, between engine, nakapackage sa 250cc na motor. So okay, follow nyo ako guys sa page ko para continuous ang update natin sa videos, and like and share. Maraming salamat. Ciao. Diba? Sobrang productive nila dito, no? Ganda ng epilogue ko dito. Ganda ng outro ko. Pati si ate, oh. Ganyan ka-productive dito, guys. So, present the Pasig Mega Market night activity. Ganyan lang sila ka-productive dito, guys. So, yun na. Tapos na ako. Bye.